Naku, matindi na naman ito. Malaking grupo ng negosyante may babala. Ibalik daw ang 107 billion pesos PDIC funds na inilipat sa National Treasury. Naalala niyo po na itong nakaraan yung napag-usapan na pondo ng PhilHealth na kung saan ay sinabi pa nga ni Senator Bongo na unacceptable daw yung ginawang paglipat ng pondo ng PhilHealth na yan. Pero bago natin panoorin po ang Senate hearing na kaganapan na itong nakaraan na kung saan question po ni Senator Bongo yung pondo ng PhilHealth, hindi pa nga natin nabalitaan na naibalik na ba kasi ibabalik daw, di ba? Eto na naman, bilyon na naman ang pinag-usapan. Napunta daw sa National Treasury. Bakit inilipat? Eto, nag-react na po ang mga negosyante o mga malalaking negosyante ayon dito sa balita ngayon. Kaya pa ba? Kaya pa ba natin hanggang 2028 kung ganito yung pamamaraan nila? Marami nang nagre-reklamo. Ayon dito, ibalik ang 107 billion pesos PDIC funds. Nagbabala ang ilang malalaking grupo ng negosyante na maaaring mabawasan ang tiwala ng publiko sa banking system matapos ilipat ng gobyerno ang mahigit 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC papunta sa National Treasury. Naku po, ang laking pera na naman to. Sa kanilang joint statement itong November 18, 2025, hiniling nila na ibalik sa PDIC ang buong halaga sa 2026 national budget ng business groups. Anumang bawas o diversion sa PDIC reserves ay maaaring magpahina sa kumpiyansa ng publiko sa gitna ng kasalukuyang mga isyu ng korupsyon at fiscal strain. Binigyan din nila na ang paglipat ng pondo ay naisagawa sa pamamagitan ng isang special provision sa 2024 budget na konektado sa investigasyon ng flood control ghost projects. Naku, ano na? Yung mga tagapagtanggol, kaya pa ba? Kabilang sa lumagda sa panawagan ang Phoenix Institute of Corporation Directors, naku, malalaking kumpanya ito, Makati Business Club, Philippine Chamber of Commerce and Industry at Philippine Finance Association. Hiniling nilang tiyaking hindi na mauulit ang anumang paggamit ng Deposit Insurance Fund para sa ibang gastusin ng gobyerno. Sinang-ayunan nila ang naging desisyon ng PDIC Board na itaas ang maximum deposit insurance coverage sa 1 million peso bawat depositor. Ngunit, iginiit na lalong mahalagang manatiling buo at protektado ang pondo ng PDIC. Ibang usapin na naman ito. Itong mga nakaraan sa PhilHealth, siyempre yung mga member ng PhilHealth talagang nagre-react dyan. Ito naman mga malalaking negosyante. Dito sa PhilHealth, huwag natin kalimutan to na pag-usapan kung naibalik na ba yung sinasabi na ibalik daw yung pondo sa PhilHealth. Diba sinabi nakaraan? Pinagyayabang pa na ibalik na pero may balita na ba? Kasi may mga senador din naman na talagang hindi po nagustuhan yung ganyang pamamaraan. Kasi nalaman po ng publiko yan sa Senate hearing, yung kay Senator Bongo, tungkol po dyan sa paglipat ng pondo ng PhilHealth. Eto, balik tanaw po tayo sa video na yan. I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them. So legally, lusot kayo, but for me, morally, unacceptable po itong pag-transfer. Dahil marami pang naghihingalo ng mga kababayan natin, walang pambayad sa hospital. But Senator, I am just an ordinary member of this government. I was asked to do something. How can I go against it? Then Senator, one more thing before I read my very brief opening statement. Again, with regards to the 89.9 billion, because it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Raffy Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, ba't hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them. Now, I'm not a lawyer po, so of course, before I did it, I made sure I got clearance from COA, from GCG, and from OGCC. And today, I'm very happy to see my good friend. Buti na lang, meron tayong Mr. Malasakit dyan sa Senado.
Ito ang komento po ng mga netizens matungkol po dito sa nabalitaan yung pera ng PDIC at hindi po nakakalimutan ng mga netizens na yung sa PhilHealth ibalik. O ayon po dito kay Canieto Cobrito, paano ibalik? Wala na. Yung sa PhilHealth nga matagal na sinabi. Matagal na pong sinabi yun pero wala po tayong balita kung anong ginawa nila o naibalik na ba talaga. Sabi ni Jerry Concepcion, grabe na to, nakakabahala na talaga. Aba, yung ibang hindi nababahala dyan, malamang natatakpan. Sana all paldo no? Sabi ni Rodel Escote, isauli yung 60 billion ng PhilHealth. Tingnan nyo naman yan. Buti naman, ang karamihan ngayon ay hindi na hindi kinakalimutan yung usapin po sa PhilHealth na yan, kung naibalik na ba o hindi. Sana may update po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dyan. Sabi ni Luis Cabanlong, hindi daw totoo, yan ang sabi ng mga loyalista. Nga, yun naman lagi sinasabi nila. Minsan pa nga, pag may mga video na lumabas bilang ebidensya, sasabihin nila, AI yan. Diba? Yun lang naman yung sinasabi nila. O tingnan nyo, nung si Senator Amy Marcos, nagsalita na rin kontra sa pinagtatanggol nila. Akala ko sasabihin na naman nilang AI yan. Naghahanap na naman sila ng dahilan. Naghahanap na naman sila ng iba-ibang palusot para siraan po yung nagsalita. Ay pinapalabas pa nga ng iba na hindi totoong magkapatid. Ay, kahit pa hindi totoong magkapatid, ang importante dito, nagkasama sila. At ang importante dito, kung totoo o hindi yung sinasabi nila tungkol kay Junior. Habang tumatagal, dumami ng dumami yung nagsasalita. Dumarami yung mga akusasyon na puro lang salita ang depensa nila. Labas-labas din ang ebidensya para maniniwala sa inyo yung taong bayan kung totoo talaga yung pinagyayaw-yaw nyo dyan. Auntie Claire, paano to? Malalaking negosyante na to. Kasi naman, pagdating sa mga ganitong usapin, lahat ng mga issue, magaling si Auntie Claire dyan. Magaling magpatawayan. Dito na lang, thank you. Bye-bye.